Dahil sa ilulunsad na raket ng bansang North Korea sa kalawakan, 5 araw na iiwas ang mga eroplanong daraan sa bahagi ng Santa Ana doon sa may lalawigan ng Cagayan. At ilang pang mga tinatawag na airway o yung pungdaanan ng mga eroplano doon sa impapawid dito sa ating bansa. Pati ang mga sasakyang pandagat pinag-iingat din. Yan ay matapos matukoy na sa karagatan doon sa dakong Santa Ana, Cagayan ni nasa babaksak ang mga bahagi ng raket na posibleng singlaki raw ng refrigerator. Nakatutok si Dante Perello. Mula sa mga satellite image na ito na nakuha ng Reuters mula sa Digital Globe, isang commercial satellite photography company, lumabas daw na nasa advanced preparation stage na ang plano ng North Korea na maglunsad ng rocket na magdadala raw ng weather satellite nila sa kalawakan. Sa plano ng North Korea, ilulunsad ang rocket sa pagitan ng April 12 hanggang April 16. Sa mga litrato, kita ang umano'y mobile radar trailer na ginagamit talaga sa mga paglulunsad ng mga rocket. Minomonitor ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang planong ito ng North Korea. Lahat ng posibleng mangyari, pinag-aaralan na rin, lalo pat wala pa umunong perfect launch na nagawa ang North Korea. Ang first stage ng rocket ay inaasahang babagsak sa Yellow Sea sa may South Korea. Ang ikalawa naman ay sa Pacific Ocean o 190 kilometers east ng Santa Ana, Cagayan. Ang inaasahang babagsak ng mga debris mula rito, posibleng sinlaki raw ng refrigerator. Ginawa ng tao ito hindi perfect. So it's either kumanan or lumampas. Kaya pag-ingatan natin ito, yung the whole of Northern Luzon, Central Luzon, and Regions 4A, Regions 4B, including the NCR. Pinaghahandaan na raw ng Defense Department ang planong ito. Sa tingin ni Defense Secretary Voltaire Gazmin, April 15 isasagawa ang rocket launch. Japan has already declared that they will shoot down the rocket once it passes through its territory. I have talked to one minister from the South Korean government, and they will do the same if it will pass through the territory. 7 to 12 ito, yung time frame nila every day from 12 to 16 April. So hanggang doon lang ang magawa natin because we do not have that, ulitin lang natin, to be honest with you, we do not have the capability to shoot down a rocket. Noong 1979, sa Australia bumagsak ang isang bahagi ng Skylab mula sa kalawakan. Sa letratong ito, makikita ang bahagi ng Skylab na inilagay pa sa stage ng ginanap na Miss Universe. Wala namang nasaktan o napinsala sa insidente dahil sa nag-crash ang debris sa lugar na walang tao at establishmento. Kaya naman nagpalabas na ang Civil Aviation Authority ng Notice to Airmen o NOTAM kung tawagin. Anunsyo ito tungkol sa pagsasara ng 3 airway ng Pilipinas mula alas 5 ng umaga ng April 12 hanggang 1:00 ng hapon ng April 16. Sa 5 araw na ito, maraming flight ang tiyak na maapektuhan dahil idadivert o magkakaroon ng rerouting ng flight path ng mga international flight na dadaan sa bansa. Ang rerouting ay bahagi ng pagtitiyak na maiiwasan ng magiging trajectory o yung dadaanan ng ilulunsad na rocket at mga debris nito. Nais lang po namin ipaalam na hindi naman ito kailangan maging dahilan ng pagkabahala o pangamba ng ating mga kababayan. Kasi may kasabayan nga tayo, mas mabuti na yung nag-iingat kaysa yung nahuhuli tayo nang wala tayong napaghandaan. Hindi lang sa airspace ang gagawing pag-iingat, pati ang mga naglalayag sa dagat, pinag-iingat na rin. Ang airspace at karagatan mula sa Santa Ana, Cagayan hanggang Pulillo Island ang mahigpit na binabantayan at di raw dapat daanan mula April 12 hanggang April 16. The only thing we can do is avoid these areas, airspace at saka yung territorial waters at saka of course yung kalupaan magmatsyag. Kasama sa mga ahensyang nagmomonitor ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI. Wala naman daw dapat ikabahala dahil walang nuclear component ang rocket ng North Korea. Ganito rin ang pagtitiyak ng palasyo. As the President has stated, the other ASEAN countries also support the position of the Philippines. As far as the launch is concerned, we are expecting also a declaration from the ASEAN leaders, the other ASEAN leaders on this. And hopefully we will continue to push na hindi po ito matuloy. Yung RAD plan is a National Emergency, Radiological Emergency Preparedness and Response Plan. This is the plan of government to address a nuclear incident or a nuclear accident. So we activated the RAD plan noong 2011 for that Fukushima accident.
Binatikos na ng maraming bansa kabilang na ang Amerika, Japan, South Korea, Australia, Vietnam at Pilipinas ang balak na ito ng NOCOR. Umaasa na makukumbinsi pa ng mga leader ng Association of Southeast Asian Nation ang NOCOR na wag nang ituloy ang plano. Dante Perello, Nakatutok, 24 Oras.